Hindi ko kayang iwan si tatay. Kahit scholarship pa yan. Pinaghirapan mo yan, Chester. Hindi ka pwedeng umatras ngayon. Sino mag-aalaga sa kanya? Ikaw ba? Ako. At hindi lang ako. Lahat kami rito. Anong ibig niyong sabihin? Hindi mo pa rin ba nakikita, Chester? Ano pong hindi ko nakikita? Na hindi ko nag-iisa sa laban na to. Pero, bakit niyo ginagawa to para sa akin? Kasi ikaw ang pag-asa naming lahat. Pero, paano kung mabigo ako? Mas mabibigo ka kung susuko ka ngayon, anak. Tay, narinig niyo? Umalis ka. At tuparin mo ang pangarap mo. Hindi ko kayo kayang iwan! Hindi mo ako iniiwan. Dinadala mo ako sa pangarap mo. Bago natin simulan ang kwento ngayong araw, big shoutout muna kay Ma'am Gigi Bondad. Maraming salamat po sa walang sawang suporta at sa patuloy na pakikinig sa aming mga kwento. Sa madilim na landas na ating tinatahak, madalas nating itingala ang ating mga mata sa malalayong bituin upang humanap ng pag-asa. Ngunit sa likod ng bawat pangarap na pilit nating inaabot, may mga lihim na liwanag sa lupa na hindi natin napapansing nagbibigay ng gabay. Ang paglalakbay tungo sa tagumpay ay hindi lamang tungkol sa sariling lakas, kundi sa mga liwanag ng pagmamahal na itinitirik ng iba upang hindi maligaw sa dilim. Sa madilim na langit ng sitio Makiling, tanging tunog ng kuliglig at tapak ng luma at butas-butas na sapatos ni Chester ang naririnig. Gabi-gabi niyang nilalakad ang 5 kilometrong daan mula bayan papunta sa kanilang bahay sa Burol. Kahit pagod, laging tumitingala siya sa malalayong ilaw na tinatawag niyang mga bituin. Senyales na malapit na siya at simbolo ng pangarap niyang makapunta sa Maynila. Kaya mo yan, Chester. Konti na lang. Bakit ba parang mas sumaba ang kalsadang ito ngayong gabi? Parang bawat hakbang ko, lalong bumibigat ang mga libro sa bag ko. Huminto siya saglit at inayos ang bitbit na bag. Tiningnan niya ang kanyang sapatos na halos wala ng suwelas. Sana umabot pa to hanggang finals. Huwag ka munang bumigay, please. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa marating niya ang kanto kung saan matatagpuan ang maliit na tindahan ni Aling Ana. Ang matanda ay abala sa pagliligpit ng mga paninda kahit malalim na ang gabi. Hoy, Chester! Saan ka na naman galing na bata ka? Ngayon lang ang uwi mo? Naku, Aling Ana. Galing po ako sa bayan. Nag-aral po sa library para sa parating na exam. 10:00 na! Ano bang klaseng utak yan? Kailangan pang ubusin ang gabi sa pagbabasa, ha? Mukha ka ng bangkay na naglalakad. Mahirap po kasi ang lesson namin sa engineering, Aling Ana. Kailangan kong tutukan para hindi mawala ang scholarship ko. Engineering na yan. Pag ikaw ay nagkasakit, sino ang mag-aayos sa mga gamit dito sa baryo? Sino ang mag-aalaga sa tatay mong pilay? Pasensya na po. Pero kailangan po talaga ito para maiahon ko kami sa hirap. O heto, kunin mo itong tinapay at tubig. Huwag mo sabihin binigay ko sa'yo. Sabihin mo ay nahanap mo lang sa tabi-tabi. Po? Maraming salamat po, Aling Ana. Pero wala po akong pambayad ngayon. Baka bukas na lang po pagbigay ni tatay ng baon. Sino ba may sabing magbayad ka, ha? Nakakaasiwa yung itsura mo. Para kang kalansay na hinihingal. Sige na, lumayas ka na rito bago ko pabawiin yan. Salamat po ng maraming, Aling Ana. Hulog po kayo ng langit. Hay nako, wag mo akong bulahin. Mag-ingat ka sa dilim. Baka madapa ka sa laki ng butas sa sapatos mo. Umalis si Chester habang kumakagat sa mainit-init pang tinapay. Habang naglalakad sa ilalim ng malalaking puno ng mangga, may isang aninong biglang sumulpot mula sa kadiliman. Chester! Akala ko inilamon ka na ng mga makina doon sa bayan. Benjo! Bakit nandito ka pa sa labas? Gabi na. Hindi ba't maagang gising mo bukas? Siyempre, hinihintay kita. Alam ko namang Martes ngayon.
schedule ng huli mong uwi. Salamat, Benjo. Pero hindi mo na kailangan gawin to. Baka mapuwit ka at mapagalitan pa. Sanay na ang katawan ko sa puyat. Mas mahirap ang ginagawa mo, no? Puro utak ang gamit. Ako, muscle lang, ayos na. Kahit kailan ka talaga. Oh, kamusta naman ang anihan nyo? Mabigat, pero nakaraos. Oh, ito. Nilagang saging at kamote. Pinatabi ni nanay para sa'yo. Alam niyang hindi ka kumakain ng maayos kapag nag-aaral. Salamat, Benjo. Sobra-sobra na ang tulong niyo sa pamilya ko. Hindi ko alam kung paano ko ito mababayaran balang araw. Naku, wala yun. Basta ipangako mo. Kapag naging engineer ka na, ikaw ang magdidisenyo ng bahay namin. Yung hindi tumutulo ang bubong kapag umuulan. Pangako, Benjo. Gagawa ko ng paraan para lahat tayo rito umunlad. Dapat lang, no? Para makabili ka na rin ng bagong sapatos. Kitang-kita ko na medyas mo sa dulo, oh. Tiis-tiis muna. Malapit na ang graduation. Doon na lang ako bibili ng bago. Huwag kang mapapagod, Chester. Ang sityo natin, ikaw lang ang inaasahan. Sige na, lakad ka na sa taas. Baka kanina pa silip ng silip si Mang Gerald sa bintana nyo. Nagpatuloy si Chester sa pag-akyat sa burol. Habang papalapit siya sa isang bahay na may munting liwanag, lumabas ang kanyang dating guro na si Teacher Isay. Chester? Ikaw na ba yan? Opo, Ma'am Isay. Magandang gabi po. Bakit gising pa po kayo? Nag-aayos ako ng mga lesson plan para bukas. Pero bidabantayan ko rin ang daan. Alam ko kasing gabi ang uwi mo. Pasensya na po kung naistorbo ko pa kayo. Nag-extend po kasi ako sa library para matapos ang research paper. Napakasipag mo talagang bata. O heto, may mga luma akong textbook tungkol sa engineering mechanics. Pinahiram ito ng kakilala ko. Baka makatulong sa'yo. Talaga po? Ang mahal po ng mga ganitong libro. Maraming salamat po, teacher. Gamitin mo yan na maigi. Alam mo, Chester, ang edukasyon ang tanging sandata natin laban sa kahirapan. Huwag mong pansinin ang mga batang sa bayan na tinutukso ka dahil sa kalagayan mo. Opo, teacher. Minsan, masakit po kapag tinatawag nilang amoy pawis o batang sityo. Pero iniisip ko na lang na balang araw, ako ang magpapatayo ng mga gusaling hindi nila kayang abutin. Yan ang gusto kong marinig. Ang bawat patak ng pawis mo ngayon ay magiging pundasyon ng tagumpay mo bukas. O sige na, malapit na ang bahay nyo. Tumingin ka lang sa dulo, nariyan na ang mga bituin mo. Sa langit po ba? Maulap po ngayon. Wala akong makitang bituin sa taas. Hindi sa langit, Chester. Ang mga bituin na tunay ay ang mga liwanag na gumagabay sa'yo pa uwi. Sige na, pumasok ka na. Puno ng inspirasyon. Tinahak ni Chester ang huling bahagi ng mabatong kalsada hanggang sa marating ang kanilang maliit na dampa. Sa loob, nakita niya ang kanyang ama na si Mang Gerald, na kahit hirap sa binti ay nakaupo sa sahig at may inaayos na sirang electric fan. Nariyan na ang aking magiting na anak, ang susunod na engineer ng Sitio Makiling. Tay, gising pa po kayo? Akala ko ay nakatulog na kayo sa paghihintay. Paano ako makakatulog kung hindi ko pa naririnig ang kalansing ng mga bato sa labas? Alam ko ang yabag mo, Chester. Kahit 1 kilometro pa ang layo mo, kilala ko na agad ang lakad mo. Tay, pasensya na po at gabi na uli ako nakauwi. Marami lang po talagang ginagawa sa school. Huwag kang hihingi ng paumanhin sa pagsisikap, anak. Ipinagmamalaki kita. Oy, kamusta? Kamusta ang pag-aaral? Medyo mahirap po, tay. At ito po, tuluyan na pong bumigay ang sapatos ko. Pasensya na po, hindi ko naingatan. Akin na yan. Bukas na bukas, tatahiin ko yan. Gagawa ko ng paraan para maging matibay uli ito. Ako pa ba? Ang ama mo ay eksperto sa pagbubuo ng mga sirang bagay. Tay, huwag na po. Magpahinga na lang po kayo. Masakit na naman ang binti nyo, pagod kayo sa paggagawa ng gamit ng kapitbahay kanina. Kaya ko pa, Chester.
Hanggat kaya kong igalaw ang mga kamay ko, hindi kita hahayaang lumakad ng walang sapin sa paa. Iyan lang ang maiaambag ko sa pangarap mo. Salamat, Tay. Kayo po ang dahilan kung bakit hindi ako sumusuko kahit nanghirap-hirap na. Kumain ka na ba? May tinira akong kanin at tuyo dyan. Opo, Tay. Binigyan din po ako ni Aling Ana ng tinapay at binigyan ako ni Benjo ng saging sa daan. Nakikita mo na? Hindi ka nag-iisa sa kalsadang ito. Maraming nagbabantay sa'yo kahit hindi mo nakikita. Tay, pansin ko po, bakit tuwing uuwi ako, parang laging may mga liwanag na nakasabit sa mga bakod ng nadadaanan ko. Parang mga bituin na nakadikit sa lupa. Baka guni-guni mo lang yun dahil sa pagod, anak? O baka naman talaga ganyan ang universo. Nagbibigay ng liwanag sa mga taong may mabuting layunin. Siguro nga po, Tay. Pero salamat sa mga bituin na yun. Hindi ako natatakot kahit madilim ang kalsada. Sige na. Buksan mo na ang gasera mo at mag-aral ka na. Huwag mo akong intindihin. Dito lang ako sa tabi mo hanggang sa matapos ka. Binuksan ni Chester ang maliit na gasera. Sa gitna ng dilim ng kanilang kubo, sapat ang liwanag ng apoy para pag-aralan niya ang kanyang mga libro. Habang nagsusulat ng mga equation at gumuguhit ng disenyo, hindi niya nararamdaman ang hirap. Bawat numero ay tila hagdan patungo sa kanyang pangarap. Sa labas, isa-isang namamatay ang mga ilaw sa kalsada at payapang natutulog ang mga tao. Ito ang simula ng buhay ni Chester. Puno ng sakripisyo, ngunit yakap ng lihim na pagmamahal ng mga nakapaligid sa kanya. Hindi niya alam na ang kanyang tinatahak na landas ay hindi lamang patungo sa sariling tagumpay, kundi pati na rin sa puso ng bawat taong naniniwala sa kanya. Tay, kapag naging engineer na ako, ang unang-una kong gagawin ay lalagyan ko ng mga poste ng ilaw ang buong sitio Makiling. Ayaw ko nang may ibang bata na lalakad sa dilim tulad ko. Napakagandang pangarap niya, anak. Alam mo, noon, nangarap din ako na maging mekaniko sa malaking kumpanya. Pero nangyari ang aksidente sa construction. Akala ko doon na natapos ang lahat. Hindi po natapos doon, Tay. Dahil sa inyo, natuto akong pahalagahan ang bawat tornilyo at bawat bakal. Kayo nagturo sa akin na walang bagay na hindi kayang ayusin. Kaya naman, ikaw ang aking pinakamagandang obra maestra, Chester. Ikaw ang gamit na kailanman ay hindi nasira ng hirap ng buhay. Salamat po, Tay. Sige na po, tatapusin ko lang itong structural analysis na ito. Medyo malalim po ang logic pero kakayanin. Sige anak, pipikit lang ako saglit pero huwag kang mag-alala. Gising ang pandinig ko. Kapag kailangan mo ng mainit na kape, sabihin mo lang. Tuluyang binalot ng katahimikan ng sitio Makiling. Ang anino ni Chester sa dingding ay tila isang higanting nagbabantay sa kanyang natutulog na ama. Ang kalsada sa labas ay naghihintay na naman sa susunod na gabi. Sa susunod na paglalakbay ng binata, patungo sa kanyang mga bituin. Lumipas ang ilang buwan. Ang pagsisikap ni Chester ay nagbunga ng matanggap niya ang balita tungkol sa kanyang scholarship sa Maynila. Ngunit sa gitna ng paghahanda, isang madilim na balita ang yumanig sa kanilang maliit na dampa. Chester! Ang binti ko! Hindi ko na maigalaw! Tay! Ano nangyayari? Bakit po kayo nakasubsob sa sahig? Tay, sumagot kayo! Bigla na lang namanhid. Pagkatapos ay parang tinutusok ng libo-libong karayom. Ang init, anak. Ang init ng katawan ko. Diyos ko, ang taas-taas ng lagnat nyo. Bakit hindi nyo sinabi sa akin na masama na pala ang pakiramdam nyo kanina pang umaga? Ayaw ko lang makaabala sa pag-aaral mo. May exam ka bukas, di ba? Anong exam? Mas mahalaga kayo kaysa sa anumang libro, Tay. Sandali lang, tatawag ako ng tulong. Patakbong lumabas si Chester sa kalsada. Kahit madilim at mabatong daan, hindi niya inintindi ang sakit sa paa. Narating niya ang tindahan ni Aling Ana.
Aling Ana! Tulong po! Si tatay hindi na makahinga na maayos! Tulungan niyo po kami! Ano? Gerald? Teka lang. Chester, huwag kang magpanik. Benjo! Benjo! Halika dito! Dalhin yung kariton! Ano yun, Aling Ana? Chester, bakit ka umiiyak? Ano nangyari kay Tito Gerald? Si Tatay Benjo, tulungan mo akong dalhin siya sa klinika sa bayan. Hindi na siya makatayo. Sige, kukunin ko ang motor na may sidecar ni Mang Isko. Aling Ana, bantayan niyo muna si Chester. Kukuha lang ako ng kumot. Matapos ang ilang oras na pagkakagulo, naisugod si Mang Gerald sa maliit na ospital sa bayan. Naiwan si Chester sa labas ng ward. Nakaupo sa sahig. Yakap ang kanyang mga tuhod. Chester, kamusta ang papa mo? Nabalitaan ko ang nangyari kay Aling Ana. Sabi ng doktor, komplikasyon daw po sa dati niyang pilay at may malalang infection. Kailangan niyang mamalagi rito ng ilang linggo. Teacher, paano na po? Anong ibig mo sabihin? Ang scholarship ko sa Maynila. Malapit na ang deadline ng confirmation. Pero paano ko maiiwan si tatay ng ganyan ang kalagayan? Wala siyang kasama sa bahay. Walang mag-aalaga sa kanya. Chester, pagkakataon mo na ito. Huwag mong madaliin ang desisyon mo. Hindi ko po kayang maging engineer kung ang kapalit ay buhay ng tatay ko. Isusuko ko na lang po ang scholarship. Magtatrabaho na lang muna ako rito sa bukid kasama si Benjo. Biglang pumasok si Benjo at Aling Ana sa upuan. Anong sabi mo? Isusuko mo? Pagkatapos ng lahat ng puyat natin? Pagkatapos ng lahat ng saging na nilaga ko para sa'yo? Hindi mo ko naiintindihan, Benjo. Pilay si tatay. May sakit siya. Sino magpapainom sa kanya ng gamot? Sino ang magluluto para sa kanya? Abat, talagang tinitignan mo kaming parang mga walang kwentang kapitbahay. Nandito ako, Chester. Akala mo ba ay palamuti lang ang tindahan ko sa kanto? Aling Ana? Ako ang magpapadala ng rasyon ng pagkain sa tatay mo araw-araw. Libre, walang bayad, at sisiguraduhin kong iinumin niya ang gamot niya sa tamang oras. Kundi ay sasabunutan ko siya. At ako naman, Chester. Ako na ang mag-iigib ng tubig at maglilinis ng bahay niyo tuwing hapon pagkatapos ko sa bukid. Wala kang dapat ipag-alala. At ako na ang bahala sa mga dokumento mo, Chester. Ituloy mo ang pag-alis. Kami ang magsisilbing mga paa at kamay ng tatay mo habang wala ka. Bakit? Bakit niyo po ito ginagawa para sa akin? Wala naman po ako may babayad sa inyo. Hindi lahat ng bagay ay binabayaran ng pera, bata. Ginagawa namin ito dahil gusto naming makakita ng bituin na galing sa sityo natin. Huwag kang maging madamot sa tagumpay mo. Sige na. Iwan mo rito ang problema. Dalhin mo lang ang mga libro mo. Lumipas ang gabi. Pinuntahan niya ang kanyang ama sa kama ng ospital. Anak, narinig ko ang lahat. Pumunta ka sa Maynila. Huwag mo akong alalahanin. Tay, pangako po, babalik ako. At pagbalik ko, hindi na tayo hihingi ng tulong. Ako na ang mag-aalaga sa inyo. Alam ko, anak. Tandaan mo, kahit gaano kadilim ang kalsada doon sa lungsod, tumingala ka lang. At tandaan mo na dito sa sitio, laging may liwanag na naghihintay sa'yo. Tay, ano pong ibig niyong sabihin? Malalaman mo rin balang araw. Sige na, matulog ka na. Mahaba pa ang aasikasuhin mo para sa biyahe mo. Lumabas si Chester sa veranda ng hospital. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon ng sitio Makiling. Sa dulo ng madilim na kalsada, nakita niya ang mga munting liwanag na tila kumukurap. Pangako, pagbalik ko, gagawin ko ring mga bituin ng buong kalsadang ito. Salamat sa inyong lahat. Ilang araw ang lumipas matapos ang matinding krisis sa kalusugan ni Mang Gerald. Bagamat nangihina pa, pinilit na matanda na makauwi sa kanilang dampa upang masilayan ang huling mga araw ng kanyang anak bago ito lumuwas patungong Maynila para sa board exam at sa scholarship nito. Ang buong sitio Makiling ay tila nababalot ng halo-halong lungkot
at pag-asa. Chester anak, ayusin mong maigi ang mga damit mo. Siguraduhin mong sapat ang dala mong makapal na suot. Balita ko ay malamig ang aircon sa mga bus at sa mga gusali sa Maynila. Tay, hanggang ngayon po ay mabigat pa rin po ang loob ko. Sigurado po ba kayo na kaya nyo rito? Paano kung bigla na namang sumumpong ang sakit ng binti nyo? Huwag mo kong intindihin. Ang binti ko ay luma na, pero ang pangarap mo ay bago at sariwa. Huwag mong hayaang mabulok ang pagkakataon dahil lang sa pag-aalala sa akin. Hindi ba't nangako ang mga kapitbahay natin? Habang nag-uusap ang mag-ama, narinig ang malakas na boses ni Aling Ana mula sa labas ng dampa. Kasunod ang kalampag ng mga lalagyan ng pagkain. Hoy, Chester! Lumabas ka dito! Huwag mong ikulong ang sarili mo sa loob ng bahay na parang dalagang Pilipina. May dala akong rasyon para sa tatay mo. Aling Ana, dahan-dahan naman po sa sigaw. Baka magising ang buong sityo. Aba, at pinatatahimik mo pa ako. O heto, 1 linggo supply ng bigas at mga delata. At huwag kang mag-alala, araw-araw ako magluluto ng ulam para sa tatay mo. Titiyakin kong hindi yan magugutom, kundi ay malilintikan yan sa kakin. Maraming salamat po talaga, Aling Ana. Hindi ko po alam kung paano kayo mababayaran sa lahat ng kabutihan nyo simula noong magkasakit si tatay. Bayaran? Ang bayad ko ay ang balitang pumasa ka. Kapag nabalitaan ko nagbulakbul ka sa Maynila, susugurin kita roon at hihilayin kita pabalik dito sa tenga. Sige na, pumasok ka na. At itabi mo yan. Hindi pa man nakakapasok si Chester, ay dumating naman si Benjo. Hila-hila ang isang lumang maleta na may mga gulong na medyo maingay na. Chester! Oh, ito. Maleta ni Kapitan. Pinahiram niya para sa'yo para hindi ka na nahihirapan sa pagbibitbit ng sako ng mga libro mo. Sasal ka na pagdating sa Maynila. Salamat, Benjo. Pero mukhang mas maingay pa ang gulong nito kaysa sa tricycle ni Mang Isko ah. Hayaan mo na ang ingay. Ang mahalaga ay hindi ka mangangalay. At nga pala, kaibigan, nakapag-ipon ako ng kaunti mula sa huling anihan. Eto, pandagdag sa pamasahe mo o pambili ng kape habang nagre-review ka. Hindi na, huwag na Benjo. Alam kong kailangan nyo rin yan sa pamilya mo. Malaki na ang naitulong mo sa pag-aalaga kay tatay. Tanggapin mo na. Hindi ito utang. Ito ay investment ko sa susunod na pinakamagaling na engineer ng bansa. Huwag mo kami bibiguin. Ha? At huwag ka mag-aalala kay Tito Gerald. Ako na ang bahala sa pag-iigib at paglilinis dito. Sa huling gabi ni Chester, dinalaw siya ni Teacher Isay upang iabot ang mga huling dokumento at ang kanyang board exam permit na inayos nito. Heto na ang lahat, Chester. Ang mga dokumento mo, ang permit, at may kaunting sulat din ako para sa kakilala ko sa Maynila kung saan ka pwedeng tumuloy ng pansamantala. Teacher Isay, maraming salamat po sa lahat. Kayo po ang nagbukas ng pinto para sa akin. Nung akala ko ay hanggang bukid na lang ako. Ikaw ang naglakad sa pinto, Chester. Kami ay tagahawak lang ng ilaw. Bukas, pagluwas mo, bit-bit mo ang puso na sityo makiling. Tandaan mo, sa bawat formula na isusulat mo, libo-libong tao rito ang umaasa sa liwanag na itatayo mo. Pangako po. Babalik ako rito para pasalamatan ng universo sa paggabay sa akin. At babalik ako para bigyan ng liwanag ang kalsadang ito. Dumating ang madaling araw ng kanyang pag-alis. Bitbit ang maleta, lumabas si Chester sa kanilang dampa. Bago siya bumaba sa burol, tumigil siya sa dulo ng kalsada. Tumingala siya sa langit. Ngunit gaya ng dati, tanging ang madilim na kalsada ang nasa harap niya. Pero sa pagkakataong ito, napansin niyang tila mas maliwanag ang bawat tapat ng bahay na nadadaanan niya. Bitbit ang mga lumang libro at ang bagong pag-asa, handa na si Chester na harapin ang ingay at liwanag ng Maynila. Ngunit sa kanyang puso, ang tunay na liwanag ay naiwan sa munting sityo na nagkaisa para sa kanyang pangarap. Heto na, ang kalsada tungo sa aking mga bituin.
Maghihintay kayo sa akin dahil babalik ako bilang isang ganap na engineer. Sa ilalim ng malamig na hangin ng madaling araw, naglakad si Chester pababa. Hindi alam na nakamasid sina Aling Ana, Benjo at Teacher Isay sa likod ng mga bintana, habang ang kanyang ama ay tahimik na nananalangin sa harap ng maliit na gasera. Ang bawat hakbang niya ay simula ng paglalakbay na binuo ng lihim na pagmamahal ng kanilang komunidad. Makalipas ang 5 taon, bilang matagumpay na engineer, muli niyang tinahak ang lumang kalsada ng sitio Makiling sa gabi. Suot ang maayos na damit at bitbit ang plano para sa modernong paaralan. Narito na uli ako. 5 taon. Pero parang kahapon lang nung huling beses akong naglakad dito na butas ng sapatos. Habang naglalakad, napansin ni Chester na isa-isang bumukas ang mga bumbilya at gasera sa labas ng bawat bahay na nadadaanan niya. Tila sinusundan siya ng liwanag. Bakit sabay-sabay silang nagbubukas? Parang mga bituin na bumababa sa lupa. Sa dulo ng kalsada, nakita niya si Teacher Isay na may hawak na solar lantern. Nakangiti ito sa kanya. Engineer Chester, maligayang pagbabalik sa ating sityo. Teacher Isay, bakit gising pa po kayo? At bakit parang nakaabang ang mga ilaw sa bawat bakod habang naglalakad ako? Hindi mo ba alam, Chester? Hindi lang naman ito para sa pagbabalik mo ngayon. Ano pong ibig niyong sabihin? Noon pa po ito, di ba? Ang mga bituin na sinasabi ko sa inyo gabi-gabi? Ang mga bituing iyon, Chester. Hindi yun galing sa langit. Sina Aling Ana, Benjo at ako, sinasadya namin isabit ang mga lantern at kasera tuwing oras na nauwi mo noon. Ano po? Ibig niyo pong sabihin, gabi-gabi niyo yung ginagawa para lang sa akin? Biglang sumulpot si Benjo mula sa dilim. Bitbit ang isang baso ng mainit na kape. Oo naman. Akala mo ba ay magic yun? Halos mapuyat kami para lang matiyak na hindi ka madapa sa mabatong kalsada na ito. At akala mo ba ay madaling magsindi ng kasera tuwing alas 10 ng gabi? Muntik na ako mapagalit ng asawa ko dahil sa paglabas-masok ko. Bakit? Bakit niyo ginawa yun? Hindi ko man lang napansin. Dahil ang pangarap mo ay ang pangarap din namin. Pero Chester, may isang tao na mas naghirap pa para sa mga ilaw na yan. Sino po? Si tatay po ba? Tumango si Teacher Isay. Dinala nila si Chester sa loob ng kanilang dampa kung saan mahimbing na natutulog si Mang Gerald. Sa tabi ng higaan ito ay may mga sirang bumbilya at bote ng langis. Ang tatay mo, Chester. Kahit pilay, siya ang nag-iikot tuwing hapon sa mga kapitbahay. Nag-aayos siya ng mga radyo at kalan kapalit ng isang pabor na sabi niya ay sindihan ninyo ang tapat ng bahay ninyo kapag dadaan na ang anak ko para hindi siya matakot sa dilim. Tay, bakit hindi niyo sinabi? Akala ko ay swerte lang ako. Akala ko, tadhana ang nagbibigay ng liwanag sa akin. Si Tito Gerald ang nagmamakaawa sa amin na huwag sasabihin sa'yo. Gusto niyang isipin mo na ang universo ang gumagabay sa'yo para hindi ka mawalan ng pag-asa. Lumapit si Chester sa kanyang ama at hinawakan ang kamay nito. Nagising si Mang Gerald at ngumiti nang makita ang anak. Nandyan ka na pala, engineer. Nakita mo ba? Nakita mo ba ang bituin sa daan? Opo, tay. Nakita ko na po. At ngayon ko lang nalaman na kayo po pala ang pinakamaliwanag na bituin sa buhay ko. Ngayon, hindi mo na kailangan ng mga gasera namin dahil ikaw na ang magdadala ng tunay na liwanag dito. Sa huli, ay nagawa niya ang kanyang mga pangako para sa kanilang sitio. Lalo na ang magkaroon ng magandang street lighting. Makikitang pinindot ni Chester ang switch ng kauna-unahang street lighting system sa sitio Makiling.
Sa ilalim ng maliwanag na kalsada, niyakap niya ang kanyang ama at mga minamahal. Alam niya na ang bawat kalkulasyon niya ay utang niya sa bawat munting lampara na itinirik ng kanyang komunidad sa gitna ng kadiliman. Ang tagumpay ay hindi isang individual na karera. Ito ay bunga ng pagmamahal at suporta ng mga taong nakapaligid sa atin.